Ito, palitan na ito. Kahit i-repack natin yan, ganyan pa rin yan. Ang possible natin gawin dito, mag-repack tayo ng hub. Mayroon akong i-share sa inyo ngayon at pinapagawa sa akin to. Ang issue nito, kumakalog yung hub. So ayan, kahit anong higpit niya na dito, ayan, hinihigpitan niya na iniipit niya kasi yan ang technique ng iba, iniipit yung hub doon sa frame dahil umaalog siya. Pero hindi yun ang dahilan. Kahit higpitan mo yan, yung alog hindi mawala kasi nandito sa loob yan. Pakita ko sa inyo yung kalugin natin. Nasa loob. Ang possible natin gawin dito, mag-repack tayo ng hub or maluwag lang yung ating axle doon sa pagkaka-lock sa pagitan ng hub at nitong ating tornilyo. So, ayan, tingnan natin. Sa pagtanggal naman yan, kailangan natin ng cogs remover. Yung ganito kalaki ang butas. So, ito pang axle to. Kaya ganyan kalaki ang butas yan kasi para pumasok yung ating axle na ganito. Solid. Yung iba kasi quick release. So, yung ibang cogs remover, mayroong parang mahabang stick sa gitna. Papasok mo sa butas. Ito wala. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. Pasok na natin. And then, hindi na natin kailangan ng pangontra. Ito. Yung ganito. Ayan. Hindi na natin kailangan yan dito. Ginagamit lang ito sa mga cassette type. So, diretso na natin ikutin yung cogs niya, pabaliktad. Ayan. So, ayan. Magaan lang naman siya. Ayan. So, ito. Kita na natin yung bearing. Ayan. So, basang-basa siya. So, kalug siya. Kalug na kalug. Ayan. Hindi ko lang masipat kung alin ang kalug dito. So, sa kabila, possible. Ayan mga ka-checkmate, nakita na natin yung problema niya. Kung ano ang dahilan. Ito po, pakita ko sa inyo. Sira yung isa niyang bearing sa kabila. Ayan, pakita ko sa inyo yung bearing na cell bearing. Ito yung cell bearing. Itong kabilang side, okay lang. Wala siyang alog. Ito may alog na. Ayan, pakita ko sa inyo. Gagalawin natin. Ayan. Ayan, nakita niyo yung galaw niya. Ayan. So, hindi na ito pwedeng ripakin yung ganito. Kasi pag niripak mo to, ganun pa rin yung sakit niya. Ayan, sasayaw pa rin siya. Ang nire-repack kasi yung may tunog, umaagit-it, pero walang kalog. Pero pag ang hub ninyo, yung cell bearing ay malug na ng ganyan, hindi nyo na yan mariripak. Mariripak nyo yan, pero hindi nyo na yan matatanggal yung alog. Ayan, sobrang luwag na niya. Ayan. So, ito, palitan na ito. Kahit i-repack natin yan, ganyan pa rin yan. Hindi na maiipit. Yung nire-repack lang, yung walang alog pero maingay. Ibig sabihin, wala na siyang grasa, marumi na siya. Ngayon, yung sinasabi ko, kapag nakarinig na kayo ng galot at gusto niyo tumagal ang mga cell bearing ninyo or yung hub ninyo, pag nakarinig na kayo ng medyo mabagal ang ikot, umaagit-it, maingay, kalasin nyo na. Huwag nyo nang antayin umalog. Kasi pag umalog yun, magpapalit kayo ng cell bearing. Hindi kayo magre-repack. Yan. So, papalitan natin to. Ayan, magpapalit na lang tayo ng panibagong cell bearing kasi kalog na ito. So, ayan. Doon sa mga magpapagawa ng bike at nakita nyo gumanito, kumakalog, at sinabi sa inyo na i-repack niya para mawala yung kalog, huwag nyo nang ipagawa. Kasi pag ginawa niya yon, mawawala yung kalog. Pag alis nyo, walang kalog kasi puno siya ng grasa. Puno siya, hindi nyo siya maririnigan ng tunog. Pero once na isang araw, dalawang araw lumagpas, kalog na naman yun. So yun yung mga ibang ginagawa ng iba na technique para hindi ko lang kung para kumita or makaisa. So ayan. Pag ganito, huwag nyo nang iparepack ha. Wala na yan. So palitan natin ng bagong cell bearing. Ito ay 6,000 RS. Ayan. Ibig sabihin ng rubber yung cover niya. Okay. Then ito, salpak na natin. Yun ba yung ito? Mas mahaba yung sa threaded type. Kabit na natin. Ayan. Pasok natin to. Sa pagkakabit ng cell bearing, no? Yung axle, unahin natin ipasok yan kasi may lock yan dito. May lock kasi yan dyan. So, hindi nyo mapapasok yan pag inunan nyo yung cell bearing. Babaklas nyo ulit yung cell bearing. So, mauuna ang axle sa loob bago yung cell bearing. Ayan, ganyan. Okay, hanapin lang natin yung butas. Ayan. Pasok na natin. Ayan. Pasok na.
Sunod yung, baliktarin ko lang para makita ninyo. Alright, eto. Sunod nating ipapasok yung ito, bagong cell bearing. Ganyan. Ayan, tulak. Yan. So ayan, dahil wala tayong rubber mallet, pwede na to. Puluhan ng martilyo. So rubber din ito. Pero wag bakal sisira yung ating cell bearing. Kailangan rubber din siya. Okay. Punasan natin yung threaded. So ang ginagawa ko ditong hub is disc brake ready, pero siya ay naka-threaded type na steel hub. Yan. So ayan, makita niyo yung alugin ko. Inaalog ko yan wala na yung alog. So ayan. So yun yung dahilan bakit may alog tayo sa bike. So ayan, pasok na natin itong spacer. Ayan ito. Okay. Ayan. Tapos dito sa likod. So lagay na natin yung tornilyo. So ganyan lang ang pagkabit ng cell bearing sa Kung kalog na yung cell bearing natin, huwag na natin ipilit na i-repack pa. Kasi pag ni-repack nyo yan, mawawala tunog yan kasi puno ng grasa. Pero ilang araw lang o 2 araw lang pag ginamit nyo kalog na yan. So yun ang iwasan natin. So ayan, ganyan lang ang pag ng cell bearing. Ayan, wala nang kalog yan. Pakita natin sa close-up. Ayan. Ayan tinutulak ko yan wala na siyang alog. So ayan lang ang may share ko sa inyo paano ba mag-repair ng hub na umaalog na. So dalawang klase yan. Possible dyan, maluwag lang yung pagkakakabit ng axle dun sa pagitan ng ating hub. Kaya siya kumakalog. Iwasan natin yon. Pangalawa, yung ating cell bearing is talagang kalog na. Katulad nito. Ayan. Kalog na siya. And pangatlo, wag tayo magpaparipak ng cell bearing na nakita nating umaalog na. Tulad nito. Ayan, tulad nito. Wag na tayo magpaparipak ng ganyan. Ayan. Mawawala tunog niyan kasi mapupuno ng grasa yan. Pero 2 araw, 1 araw lang, tutunog na ulit yan. Kasi nga, mawawala na ulit yung grasa at pabalik na ulit sa dati. No? So magagastusan lang kayo. Yun ang advice ko sa inyo. So, ayan. So sana nakatulong ulit ako dito sa video na to. No? Yung mga tips ko, mga technique. Yun. Sana nakuha nyo ulit. Thank you. Huwag po kong kalimutang i-follow sa aking YouTube channel at panoorin niyo po yung mga videos ko about sa mga repair, tips at mga technique natin sa paggagawa ng bike. See you and thank you.